Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang 7 natural na inumin para palakasin ang iyong mga binti at labanan ang panghihina. Naranasan mo na bang mag-atubili kahit 1 segundo bago humakbang dahil parang may mali sa pakiramdam ng iyong mga binti? Siguro ay naramdaman mong medyo naninigas o nanginginig ang mga ito at naisip mo, ganito ba ang pakiramdam ng pagtanda? Hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, mahigit 30% ng mga Amerikano na higit sa 60 taong gulang ay nakararanas ng panghihina ng binti o mga issue sa balanse na nagpapataas ng kanilang panganib na matumba. At ang pinakanakakadismaya, ito ay unti-unting dumarating na paunti-unting ninanakaw ang iyong kumpiyansa sa bawat araw. Ngunit heto ang magandang balita. May ilang mga paraan ang kalikasan. At minsan, ang pinakamahusay na gamot ay hindi nanggagaling sa bote ng tableta. Ito ay nagmumula sa iyong ref, sa iyong pantry, o kahit sa paborito mong tasa. Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga masasarap na natural na inumin? Mga simpleng bagay na maaari mong hit-hitin araw-araw na maaaring makatulong para maging mas malakas ang iyong mga binti, mas matatag ang iyong mga hakbang, at mas buhay ang iyong mga kalamnan. Ang video ngayon ay hindi tungkol sa isang milagrosong lunas. Ito ay tungkol sa maliliit at matatalinong pagpili na maaari mong gawin. Simula sa iyong iniinom. Susuriin natin ang 7 mabisang natural na inumin na sinusuportahan ng agham at minamahal ng mga taong tulad mo. Ang mga ito ay ligtas, madaling gawin, at maaaring magbago sa iyong pakiramdam kapag tumatayo, naglalakad, o gumagalaw sa bahay. At gusto kong malaman, naniniwala ka ba na ang mga natural na remedyo ay may magagawa pa sa ating edad? Kung bukas kang subukan, mag-iwan ng numero 1 sa mga komento. Kung medyo nag-aalinlangan ka, okay lang din iyon. Mag-iwan ng 00. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang banayad at praktikal na mga tips sa kalusugan dito mismo sa Health 365. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang unang inumin. Ito ay matingkad na pula, medyo makalupa, at nakakagulat na makapangyarihan, isang bagay na mukhang galing mismo sa hardin. At sa maraming kaso, ganun nga, beetroot juice. Ito yung malalim na kulay ube-pulang inumin na maaaring magmantsa sa iyong mga daliri, ngunit maaari ring magpalakas ng iyong mga binti. Kita mo, ang beetroot ay natural na mayaman sa nitrates. At heto kung bakit mahalaga iyon. Kapag umiinom ka ng beet juice, ginagawa ng iyong katawan ang mga nitrates na iyon bilang nitric oxide. Ang makapangyarihang compound na ito ay tumutulong na palaparin ang iyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oxygen na dumaloy ng maayos, lalo na sa iyong mga binti. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng enerhiyang kailangan nila upang manatiling malakas at tumutugon. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology ay natuklasan na ang mga matatanda na umiinom ng beetroot juice araw-araw ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa lakas ng kalamnan habang naglalakad at nakatayo. Sinukat ng mga mananaliksik hindi lamang kung gaano kabilis gumalaw ang mga tao, kundi kung gaano kahusay gumana ang kanilang mga kalamnan, at ang mga resulta ay nakapagpapatibay ng loob. Ngunit mayroon pa. Ang pinabuting sirkulasyon ay maaaring mapahusay ang natural na reflexes
ng iyong katawan at mabawasan ang pamamaga. Malaking bagay iyon pagdating sa pag-iwas sa pagkatumba. Kung mas mabilis tumugon ang iyong mga binti, nananatiling mas mainit at hindi gaanong pinupulikat, bawat hakbang mo ay mas matatag at ligtas. Ngayon, alam ko na ang lasa ng beet juice ay hindi para sa lahat. Ito ay makalupa, marahil ay medyo mapait. Ngunit narito ang isang banayad na paraan upang masanay dito. Subukang ihalo ang isang maliit na baso, mga 3 hanggang 5 oz sa tubig o isang patak ng orange juice. Inumin ito unang-una sa umaga o mga 30 minuto bago ka maglakad. At kung mas gusto mong gawin itong sariwa sa bahay, sige lang. Huwag lang lagyan ng asukal at i-enjoy ito ng puro. May ilang tao rin na gustong magdagdag ng isang hiwa ng luya o lemon upang pagaanin ang lasa. Ang susi ay ang pagiging consistent. Ang isang maliit na baso sa isang araw ay maaaring maging isang simpleng ritual na sumusuporta sa iyong mga binti ng higit sa iyong inaakala. Susunod, titingnan natin ang isang mainit, ginintuang inumin na hindi lang nagpapakalma sa iyong kaluluwa, kundi pati na rin sa iyong mga kasukasuan. Gabi na, masakit ang iyong mga binti mula sa isang mahabang araw at ikaw ay umuupo sa iyong paboritong upuan. Paano kung maaari kang uminom ng isang bagay na mainit, nakakaginhawa, at nakapagpapagaling ng sabay-sabay? Iyan mismo ang iniaalok ng golden milk. Ang golden milk na kadalasang gawa sa turmeric, luyang dilaw at isang base tulad ng almond milk o low-fat dairy ay higit pa sa isang komportabling inumin bago matulog. Ito ay isang banayad na powerhouse, lalo na para sa mga matatanda na nakikitungo sa naninigas na mga kasukasuan o pagod na mga kalamnan. Ang sikreto, curcumin, ang aktibong compound sa turmeric. Maraming pag-aaral, kabilang ang isa mula sa National Institutes of Health, ang nagpakita na ang curcumin ay maaaring makabuluhang bawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan at kalamnan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-block sa ilang mga molekula sa katawan na nag-uudyok ng pamamaga at sakit, tulad ng kung paano gumagana ang mga over-the-counter na anti-inflammatory, ngunit walang parehong mga side effect. At kapag pinagsama mo ang turmeric sa isang mainit na gatas, may magandang nangyayari. Hindi ka lang nagpapaginhawa ng sakit, pinapakain mo rin ang iyong katawan ng mga sustansyang sumusuporta sa matibay na buto. Ang almond milk ay nagdadala ng magnesium at calcium. Ang low-fat dairy ay nagdaragdag ng vitamin D. Lahat ng ito ay mahalaga para mapanatiling matatag ang iyong mga binti at matibay ang iyong mga buto. Ngunit marahil isa sa mga pinakahindi napapansing benepisyo ng golden milk ay ang pagtulog. Ang pag-inom ng isang mainit na tasa bago matulog ay maaaring magsenyas sa iyong katawan na oras na para magpahinga. At kapag mas mahimbing ang iyong tulog, ang iyong mga kalamnan ay may pagkakataong tunay na magpahinga at ayusin ang kanilang sarili. Narito kung paano ito gawin ng simple. Painitin ang isang tasa ng iyong ginustong gatas. Magdagdag ng halos kalahating kutsarita ng turmeric, isang kurot ng itim na paminta na tumutulong sa iyong katawan na i-absorb ang curcumin, at isang dash ng cinnamon o pulot kung gusto mo. Haluin ito ng dahan-dahan at hititin ng marahan. Gawin itong bahagi ng iyong ritual sa gabi. Hayaan itong maging isang bagay na inaabangan mo, hindi lang para sa lasa, kundi para sa ginhawang hatid nito. Ang iyong mga binti at ang iyong mga pangarap ay maaaring magpasalamat sa iyo. Susunod, magbe-blend tayo ng isang bagay na mas nagbibigay enerhiya, isang creamy,
matamis na inumin na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng eksaktong mineral na kanilang hinahanap. Pumunta tayo sa blender ngayon dahil ang susunod na inumin ay kasing sarap at kasing bisa. Ang isang banana almond smoothie ay maaring parang isang treat. Ngunit ito ay talagang isang balanseng pampalakas para sa iyong mga binti. Ang mga saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na may mahalagang papel sa pagtulong sa iyong mga kalamnan na umurong at mag-relax ng maayos. Kung walang sapat na potassium, ang iyong mga binti ay maaaring pulikatin o manghina. At kapag nagdagdag ka ng almond butter sa halo, binibigyan mo ang iyong katawan ng isang dosis ng magnesium. Isa pang mahalagang mineral na sumusuporta sa balanse at paggana ng mga nerve magkasama. Ang dalawang sustansyang ito ay tumutulong upang maging matatag at handang gumalaw ang iyong mga binti. Ang kombinasyong ito ay hindi lang maganda sa papel. Ito ay sinusuportahan ng tunay na agham. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mga matatanda na may mas mataas na paggamit ng potassium at magnesium ay may makabuluhang mas mahusay na paggana ng kalamnan at koordinasyon. Ito ay isang banayad na paalala na ang ating kinakain ay mahalaga, lalo na habang tayo ay tumatanda. At huwag nating kalimutan ang dagdag na enerhiya. Ang saging at almond butter ay parehong natural na mapagkukunan ng carbohydrates at healthy fats na nagbibigay sa iyo ng matagalang enerhiya ng walang biglaang pagbagsak. Ginagawa nitong isang mahusay na pagpipilian ang smoothie na ito bago maglakad sa umaga o pagkatapos ng ilang magaang stretching. Maaari mo itong gawing simple. I-blend ang isang hinog na saging, isang kutsara ng unsweetened almond butter, at halos isang tasa ng almond milk o low-fat milk. Magdagdag ng ilang yelo kung gusto mo itong malamig o isang budbod ng cinnamon para sa isang mainit na twist. Ilang minuto lang itong ihanda at parang isang maliit na kabaitan sa iyong katawan. Perpekto rin ito kung ikaw ay isang taong hindi palaging gutom sa umaga ngunit gusto pa rin ng masustansya. Isang baso, isang hakbang na mas malapit sa mas malakas na mga binti at isang mas matatag na araw sa hinaharap. Ngayon, kung naghahanap ka ng isang bagay na may kaunting anghang at init, ang susunod na inumin ay maaring magulat ka. Ito ay simple, nakapapawi. At maaring maging mas magaan sa pakiramdam ng iyong mga tuhod. Maglaan tayo ng isang sandali upang pag-usapan ang isang bagay na napakasimple ngunit lubos na nakapapawi. Tsa ng luya ginger tea. Maaaring mayroon ka ng ilang tea bag sa iyong kusina o marahil isang sariwang ugat ng luya na nakatabi sa kalan. Ang maliit na pampalasa na ito ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa mga remedyo sa Asya at kanluran. At pagdating sa iyong mga binti, maaari itong gumawa ng isang kapansin-pansing pagkakaiba. Isa sa pinakamalaking lakas ng luya ay kung paano nito pinapalakas ang sirkulasyon ng dugo habang tayo ay tumatanda. Karaniwan na ang ating mga binti at paa ay nakakaramdam ng lamig, pamamanhid, o mabagal na pagtugon. Ito ay madalas dahil sa mahinang daloy ng dugo. Ngunit ang luya ay naglalaman ng mga compound tulad ng gingerol na tumutulong na natural na pasiglahin ang sirkulasyon. Kapag mas mahusay ang daloy ng iyong dugo, ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng mas maraming oxygen at bumubuti ang iyong mga reflexes. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting mga sandali ng pagiging hindi matatag kapag tumatayo o naglalakad. Yang mga benepisyo ay higit pa sa circulation.
Ilan ng pag-aaral na inilathala sa phytotherapy research ay nagpakita na ang araw-araw na pag-inom ng luya ay maaaring makabuluhang bawasan ang sakit ng kalamnan pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Natuklasan ng mga mananaliksik na kahit isang tasa lang ng ginger tea sa isang araw ay nakatulong na mapawi ang pananakit, lalo na sa paligid ng mga tuhod at ibabang bahagi ng binti. Magandang balita iyan kung nakakaramdam ka ng pananakit ng iyong mga binti pagkatapos maghardin, maglinis ng bahay o mahabang paglalakad, at nilalabanan din ng luya ang pamamaga. Ang uri na maaring maging sanhi ng paninigas ng iyong mga tuhod at pangingilig ng iyong mga paa. Kung naramdaman mo na ang mabagal na pagkirot na iyon sa iyong mga kasukasuan, ang ginger tea ay maaaring isang banayad at natural na paraan upang mabawasan ito. Madali itong gawin. Hiwain lang ang 4 hanggang 5 manipis na piraso ng sariwang luya at ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 10-15 minuto. Kung mas gusto mo, gumamit ng isang caffeine-free na ginger tea bag, magdagdag ng lemon para sa kislap o pulot para sa kaunting tamis. Ito ay isang simpleng ritual na maaari mong i-enjoy sa umaga upang simulan ang iyong araw o sa gabi upang mag-relax. Subukan ito sa loob ng 1 linggo. Tingnan kung ano ang pakiramdam ng iyong mga binti pagkatapos lamang ng 7 araw ng mainit at maanghang na inuming ito. Minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa pinakamaliit na gawi. Susunod, tuklasin natin ang isang tropikal na inumin na nagpapalamig sa iyo at nagpapanatili sa paggalaw ng iyong mga kalamnan, lalo na pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ngayon, pumunta tayo sa isang lugar na medyo mas maaraw, kahit sa diwa. Isipin na binubuksan mo ang isang sariwang buko sa isang mainit na araw at hinihigop ang malamig, bahagyang matamis na tubig sa loob. Ito ay nakakapresko, magaan, at nakakagulat. Isa rin ito sa mga pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pulikat sa iyong mga binti. Ang tubig ng buko ay puno ng natural na electrolytes, lalo na ang potassium at magnesium. Ang 2 mineral na ito ay mahalaga para sa paggana ng kalamnan. Kung walang sapat sa mga ito, ang iyong mga kalamnan ay maaaring manigas, mag-spasm, o kahit mamanhid. Kaya't napakahalaga na manatiling hydrated sa tamang uri ng likido, lalo na pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad. May agham na sumusuporta rin dito. Isang pag-aaral sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ay natuklasan na ang tubig ng buko ay kasing epektibo ng mga commercial na sports drink sa pag-rehydrate ng katawan at pagbabawas ng pulikat sa kalamnan. Nang walang lahat ng idinagdag na asukal at artipisyal na sangkap, ito ang sariling recovery drink ng kalikasan. Ito ay maaring maging isang game changer para sa mga matatanda na mahilig maglakad, mag-stretch, o kahit mag-harden. Pagkatapos lamang ng isang maikling paglalakad, nawawalan ng mineral ang iyong katawan sa pamamagitan ng pawis. Maganda ang pag-inom ng simpleng tubig, ngunit hindi nito napapalitan ang mga nawalang electrolytes. Ginagawa ito ng tubig ng buko, at narito ang isa pang dahilan para mahalin ito. Tinutulungan nitong mapanatili ang balanse ng likido sa iyong katawan sa buong araw. Kapag ang iyong mga selula ay well-hydrated, mas madaling gumalaw ang iyong mga kasukasuan, nananatiling matalas ang iyong mga reflexes, at mas maliit ang posibilidad na makaramdam ka ng pagkapagod sa iyong mga binti. Subukang uminom ng mga 4 hanggang 6 na onsa ng purong tubig ng buko, walang asukal at walang additives, pagkatapos ng iyong tanghaling paglalakad o magaang ehersisyo. Ito rin ay isang mahusay na pagpipilian sa bandang tanghalian,
kapag ang iyong enerhiya ay maaaring magsimulang bumaba. Siguraduhin lang na suriin ang label kung bibili ka nito na nakabote. Pumili ng 100% na tubig ng buko na walang idinagdag na asukal o preservatives. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng kaunting pagtamlay o magsimulang manigas ang iyong mga binti, abutin ang tropikal na kayamanang ito. Isang maliit na baso ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Susunod, may isang ugat na kilala sa kapangyarihan nitong magpalakas ng stamina, lalo na kapag pakiramdam mo ay nauubos na ang iyong enerhiya. Pag-usapan natin ang isang ugat na ginamit sa loob ng maraming henerasyon upang palakasin ang lakas, focus, at endurance, American ginseng. Kung naramdaman mo na ang iyong mga binti ay sumusuko bago ang iyong isip, o na ang iyong enerhiya ay mas mabilis maubos kaysa dati, ito na marahil ang kailangan mong tulong. Ang American ginseng ay hindi tulad ng caffeine. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng isang panginginig o pinapanatili kang gising sa gabi. Sa halip, nag-aalok ito ng isang matatag, natural na pag-angat na sumusuporta sa iyong enerhiya, nagpapabuti sa lakas ng iyong kalamnan, at kahit na tumutulong sa iyo na manatiling matalas sa pag-iisip. At ang huling bahagi na iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala natin dahil minsan ang pagkatumba ay nangyayari hindi lang dahil bumibigay ang ating mga binti, kundi dahil hindi ganap na alerto ang ating isipan. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Ginseng Research ay natuklasan na ang mga matatanda na regular na kumukonsumo ng American ginseng ay nag-ulat ng mas mahusay na pisikal na stamina at mas kaunting pagkapagod sa mga pang-araw-araw na gawain. Nagpakita rin ito ng mga pagpapabuti sa reaction time, na mahalaga kapag kailangan mong saluhin ang iyong sarili o mabilis na mag-adjust sa isang maling hakbang. Ginagawa nitong isang banayad ngunit makapangyarihang tool ang ginseng tea para tulungan ang iyong katawan at utak na manatiling magkasabay. Lalo na sa unang bahagi ng araw. Pinakamainam itong i-enjoy sa umaga kapag ang iyong katawan ay naghahanda para sa paggalaw at ang iyong utak ay kailangang maging matalas. Upang ihanda, ibabad lamang ang ilang hiwa ng tuyong ugat ng American ginseng o isang tea bag kung mas madali iyon sa mainit na tubig sa loob ng mga 10-15 na minuto. Maaari kang magdagdag ng kaunting pulot o lemon kung gusto mo, ngunit panatilihin itong magaanhin. Ang lasa ay makalupa. Bahagyang mapait, ngunit maraming tao ang natututong mahalin ito sa paglipas ng panahon. Kung bago ka sa ginseng, magsimula sa isang maliit na tasa at tingnan kung paano tumutugon ang iyong katawan. At subukang huwag itong inumin ng masyadong gabi na. Maaring ito ay banayad, ngunit nagbibigay pa rin ito ng isang kapansin-pansing pag-angat na maaaring makaapekto sa iyong pagtulog. Isipin ito bilang isang ritual sa umaga na sumusuporta sa iyong mga hakbang at sa iyong focus. Kapag ang iyong mga kalamnan at ang iyong isip ay nagtutulungan, ang iyong mga pagkakataong matisod ay lubhang bumababa. At sa wakas, tatapusin natin sa isang inumin na matamis, kulay ube at tahimik na makapangyarihan, isang tunay na paborito para sa mga tumatandang kalamnan at tumatandang puso. Ngayon, isipin ang isang baso na puno ng isang malalim na kulay ube na smoothie, malamig at makinis, naghihintay lang sa unang paghigop. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang maliit na treat na ito ay maaring makatulong na palakasin ang iyong mga kalamnan at suportahan ang iyong sirkulasyon ng sabay-sabay? Iyan mismo ang makukuha mo sa isang unsweetened blueberry smoothie.
Ang mga blueberry ay mayaman sa anthocyanins na mga makapangyarihang antioxidant. Ngunit hindi lang ito mabuti para sa iyong puso. Nagpapabuti rin ito ng daloy ng dugo at binabawasan ang pamamaga sa mga kalamnan. Para sa mga matatanda, ito ay isang game changer. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan na ang iyong mga binti ay tumatanggap ng mas maraming oxygen at sustansya, at ang mas kaunting pamamaga ay nangangahulugan ng mas kaunting pananakit pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Isang pag-aaral sa journal na Applied Physiology, Nutrition and Metabolism ay natuklasan na ang mga matatanda na kumukonsumo ng blueberries araw-araw sa loob ng 8 na linggo ay nagpakita ng kapansin-pansing pagpapabuti sa mobility at lakas ng kalamnan. Naniniwala ang mga mananaliksik na ito ay dahil sa kung paano sinusuportahan ng anthocyanins ang malusog na mga daluyan ng dugo at binabawasan ang oxidative stress sa katawan, lalo na sa mga tumatandang tissue tulad ng mga kalamnan sa binti. At narito ang pinakamagandang bahagi, napakasarap nito. Walang pilitan sa pag-inom o pagtatakip ng lasa sa iba pang mga flavor. Maaari mo itong gawin gamit ang isang dakok ng frozen blueberries, kalahating saging, at isang patak ng unsweetened almond milk o low-fat milk. I-blend hanggang sa maging makinis. At meron ka ng isang masarap at masustansyang inumin na gumagawa ng mga kababalaghan. Ang smoothie na ito ay perpekto bilang pampasigla sa hapon, lalo na pagkatapos ng tanghalian kapag ang enerhiya ay may tendensyang bumaba. Ito rin ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga nais manatiling hydrated at masustansya nang hindi nagdaragdag ng masyadong maraming asukal sa kanilang dieta. Tandaan lamang, pumili ng mga unsweetened na berry at iwasan ang pagdaragdag ng mga syrup o flavored yogurt. Panatilihin itong simple, malinis at sariwa. Kahit ilang higop lang sa isang araw ay maaaring gumawa ng pangmatagalang pagkakaiba sa kung paano nararamdaman at gumagana ang iyong mga binti. Kaya mula sa makalupang beet juice hanggang sa masiglang blueberry blend na ito, ang kalikasan ay nag-aalok sa atin ng higit pa sa lasa. Nag-aalok ito ng lakas, ginhawa at katatagan. At sa gayon, lumipat tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay ng magkasama. Kaya, narito tayo, 7 simpleng inumin. Bawat isa ay may sariling tahimik na kapangyarihan. Walang mga reseta, walang komplikadong mga gawain, kundi ang kalikasan lamang na nag-aalok ng tulong sa isang baso, isang higop sa bawat pagkakataon. Siguro susubukan mo ang beet juice sa umaga o mag-relax na may golden milk bago matulog. Siguro ito ang maliit na blueberry smoothie na nagpapasaya sa iyong hapon. Ang kagandahan ay hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka lang sa isang lugar. Ang iyong mga binti ang nagdadala sa iyo sa buhay, sa mga alaala, sa mga mahahalagang yugto. Sa pang-araw-araw, nararapat silang alagaan, bigyan ng ginhawa at maraming suporta. At ngayon, alam mo na ang suportang iyon ay maaaring naghihintay lang sa iyong kusina. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo kahit isang ideya na gusto mong subukan, ipaalam sa amin sa mga komento. Isang simpleng 1 kung nakakaramdam ka ng inspirasyon o isang 0 kung iniisip mo pa ito. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang subscribe para patuloy kaming makapaghatid sa iyo ng mas maraming paraan upang maging malakas, matatag, at malusog. Halagaan ninyo ang inyong mga binti. Matagal na panahon na nila kayong inalagaan. At tandaan, hindi pa huli ang lahat para makaramdam ng kaunting lakas sa bawat paglipas ng araw.